Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo, ka-coffee? Ayan, sige. Diretso tayo sa ating talakayan. Si Bato de la Rosa ngayon nagtatago. Hindi matukoy kung nasaan kasi nakaamoy yan eh. May nag-tip sa kanya na may warrant of arrest sa kanya itong Interpol eh. Galing sa ICC, dinaan sa Interpol. At alam niya na mangyayari eh. Na once na officially lumabas yung warrant of arrest na yan, tutulong ang gobyerno ng Pilipinas para i-serve sa kanya yung warrant of arrest na yan. Kaya nagtatago na yan si Bato. Kung saan-saan, palipat-lipat yan. Ang style nito parang malabundok eh. Namumundok ito. Kaya napapaya ito kay Dilima. Sabi ni Dilima, parang naduwag ah. Nabagang buntot ah. Anyway, sabi niya, nabasa niyo na ba to? Budol ngayon si PBBM. Wow, coming from Bato ha. Nabudol daw siya ni PBBM. O yan o. And I quote Bato, nabudol mo ako, Mr. President. Nabudol mo ako. Naniwala pa naman sana ako sa'yo. Wow. Bakit ka nabudol? Kasalanan ni PBBM na kinasuhan ka ng grupo nila Trillanes noong 2017 dyan sa ICC kasama si Digong. Si PBBM ba ang nangbudol dyan? Bakit ang sisi kayo kay PBBM? Isa ba sa mga nagreklamo? Isa ba sa mga complainant si PBBM dyan? O, sagutin ninyo. Mga DDS, si PBBM ba ang nagreklamo dyan? Kasalanan ba ni PBBM na bastos itong mga maisog rally, bastos itong mga kampo ni Digong at binakbakan siya ng binakbakan? Ang presidente ha? Binakbakan ng binakbakan itong administrasyon na ito. Hindi lang si PBBM, si First Lady at ang iba pang mga kalyado, binakbakan ng binakbakan ng kampo ng mga DDS. Ayan, napabilis yung pag-aresto kay Tatay Digong. Tatay nila, hindi atin tatay, no? Kay Tatay Digong nila. Sino may kapakanan yan? Kayo yan. Kung hindi lang kayo nag-ingay, kung hindi lang kayo ganyan kaingay, hindi ganyan kabilis yung hustisya para sa inyo. Parang pinamadali ninyo eh. O nasi-serve tuloy ngayon ang hustisya doon sa mga biktima ninyo. Napabilis. Thank you sa ICC. At dinaan nila sa Interpol at na-aresto itong si Digong. Susunod na itong si Bato. Paano siya nabudol? Kung ating matatandaan, kasi sinabi to ni Bato na traidor eh. Traidor daw siya ng administrasyon na to ni PBBM eh. Kumbaga, backstabbing ang nangyari dyan eh. Sabi ni Gadon, di ba? Hindi ka naman kaibigan. Paano ka paano ka traidor? Hindi ka naman kaibigan. Talaga to si Bato, nag-a-assume mo. Senator Ronald De La Rosa has accused President Ferdinand Marcos Jr. of deceiving him into believing that the administration would refuse to cooperate with the International Criminal Court. The same court now detaining former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Kung tutuusin ka hindi ka nabudol dyan eh. Dahil di naman tumulong ang presidente, hindi naman tumulong ang administrasyon na ito sa ICC. Tumulong tayo sa Interpol, hindi sa ICC. Kaya ano itong sinasabi ni Bato na nabudol siya? Harapin niya nila yung kaso. Matapang naman siya di ba? Harapin niya nila yung kaso. May nagsi-circulate online, kung makita ninyo, nag-wig yan ka-coffee, si Bato. He's trying to conceal his identity. Nag-wig yan eh. Sabi nila kay Marcoleta daw. Kay Marcoleta daw yung wig na yan. Pero nakikilala pa rin daw siya. Saan si Bato nagtatago? Bakit biglang naduwag yan? Ang matapang na dating PNP chief, ngayon naduwag. Aba sir, naniningil lang ng hustisya yung biktima ninyo. Yung 30,000 na chinugin ninyo, naniningil lang ng hustisya. Again, wala pa ang judgment yan eh. Binibigyan nga kayo ng due process eh. Binibigyan kayo ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi agad kayo hinuhugutsgahan, pero pinagpapaliwanag kayo. Diba? Dumaan kayo sa due process. Tapos ngayon, tataguan mo. Aba, nakakahiya yan sa pamilya mo. Nakakahiya yan sa anak mo, sa asawa mo, sa magiging apo mo at sa susunod na henerasyon. Yung tatay nila, yung lolo nila, nagtago sa kasong isinampas sa kanila. Nakakahiya yan ba to? Dati kang hepe ng Philippine National Police. O harapin mo to. Si Laila De Lima nga, babae, hinarap eh. Nagpakulong eh, magpakulong ka din. Para patas. Yan ang due process. Hindi yan chinugi nyo na lang. Binawian nyo agad ng buhay, walang kalaban-laban. De La Rosa says these guys won't help him evade ICC arrest. Trinay ko na. O, tinan mo. Sinubukan niya magtago. Pero dating hepe ng Philippine National Police yan, malamang may mga style yan. Hindi ganoon kadali ang
pag-aresto dito kay Bato. Siyempre, may mga protector din yan ka-coffee. May mga connection din yan. Hindi ganoon kadali, gaya ng kay Digong. Yung kay Digong lang naman kasi, pinag-taxilan siya Trinaidor siya ng mga kaalyado niya, kaya naging mabilis yung pag-aresto dyan Di ba, pagbaba ng airport Easy peasy, walang kahirap-hirap Nadala agad itong si Digong. Pero itong si Bato, natuto Nakita niya yung nangyari kay Digong Naku, ayaw ko ganyan na mangyari. Noon, sinabi niya, hindi na siya makikita ng mga apo niya. So definitely, hindi papayag si Bato ng ganyan kadaling pag-aresto. So magtatago at magtatago yan. Tingnan natin kung lumusot. Tingnan natin kung si Kibuloy nga nagtago sa ilalim ng lupa, nahanap ni General Torre, ito pa kayang si Bato. At isa pa, paano yan? Senador siya. Halimbawa, ma-re-elect pa siya, tapos magtatago siya. Isasahod siya sa gobyerno, hindi siya magtatrabaho. Naku po, mahirap-hirap yan Senator Ronald De La Rosa said that disguising himself to evade arrest from the International Criminal Court may not work as people would recognize him. Mabilis talaga siya makikilala. Ayun yung pumatay ng 30,000 Mabilis siyang ma-identify. Si Bato yan Yan yung hepe. Yan yung nagpasimuno ng tukhang sila ni Digong. Yung kumitil sa buhay ng mga inosente, sa buhay ng mga adik. Masama daw po kumitil Adik naman yan, kaya pinatay nila. Sino nagsabi sa inyo may karapatan kayong pumatay ng adik? Makikilala at makikilala si Bato. Yan yung pasimuno Makikilala at makilala talaga siya dyan. De La Rosa, who served as the chief of the Philippine National Police for almost 2 years under Rodrigo Duterte, may be served an arrest warrant next by the International Tribunal, the ICC, according to Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa kanyang statement. Ako, mukhang mapapabilis na talaga. Mananahimik lang yan, bahagya. Tignan mo, ka-coffee. Tignan natin yung timeline. Yung kay Digong, na-request yung warrant February this year, 2024, February, March, 1 month after. Lumabas yung warrant of arrest. 1 month, So feeling ko naman, itong kay Bato, kasi co-perpetrator siya, definitely, hindi siya makakalusot dyan. May iba pang mga kasamang co-perpetrators dyan. So malamang yan, na-request na ngayon yan. Nadjadya na ngayon yan sa The Hague, sa ICC, nakapending na yan. Approval na lang yan, mabilis lang yung mailabas yan. Baka next month, baka April, nadjadya na yung warrant of arrest. Kaya alam niya Kasi marami siyang tao sa loob nakatulog yan, sir. Ito, nabalitaan namin, i-issue ka na ng warrant, magtago ka na. Hindi naman magtatago ng ganyan yan. Kung walang insider information yan, kung wala nag-tip sa kanya na may warrant of arrest na, hindi magtatago ng ganyan si Bato. So meron at meron yan. Lalo pa ngayon, nagsalita na itong si Conti, na isusunod na siya. Diba? His strategy to avoid arrest would be, wag tatanga-tanga. Wow. Tignan mo? Umiistilo Yan daw po ang kanyang style, wag TENGA. Kumbaga, alerto ka dapat, alisto ka dapat. Yan yung kanyang style para hindi siya ma-aresto. Tingnan natin. Kung lumusot kay General Torre, malamang si General Torre din ang kikilos dyan, ang hahanap dyan. Trinay ko na mag-cap ako, mag-sombrero ka coffee. Ganito, mag-cap siya, sombrero. Nag-jacket ako, nag-mask ako. De La Rosa told reporters on March 25, nakita ko ng isang tao sa Bicol. Sabi sa akin ng tao na nagbebenta ng kamote, kilala kita, si Bato ka. Kilala kita. Ikaw yung tsumugi ng 30,000 na mga tao. Programa ninyo yan. Hindi man siya directly yung tsumugi, pero enabler ka. Kayo yung nag-set up ng programa na yan na kumitil sa buhay ng 30,000. May pananagutan ka dyan at dapat kang managot yan. Wala na, paktay na. Napilitan tuloy ako na bumili ng tinda niya na kamote dahil mag-iingay man na andun ako. Nakita ako sabi ni Bato. Hindi ko alam kung totoo. Feeling ko, scripted itong statement na to ni Bato. Invento lang yan, ka-coffee. Invento lang yan. The senator added that if an arrest warrant for him would be issued by the local court, he would surrender himself. However, if the order would come from the ICC, he would not turn himself in. 2 points. Mahirap paniwalaan itong sinasabi ni Bato na susurrender siya once na merong warrant of arrest sa local court. Mahirap paniwalaan yan. At sa ICC, warrant of arrest, hindi siya magsusurrender. Hindi yan. Hindi totoo yan. Ngayon lang yan. Kasi noon ang sabi niya, haharapin niya yan Hinamon niya pa kasi Trillanes, sabay-sabay tayo. Hindi yan. Yung salita na yan, babawiin din yan. Mag-iiba rin na statement yan. Eme lang yan na magsusurrender siya sa local courts. Just the first one. Second, nasa isip niya na once na maaresto na siya ng local court, syempre dadalhin siya sa presinto.
If-fingerprint siya dyan, imamugshot siya dyan, that's the moment, and for sure, alam ni Bato yan, na andyan na yung CIDG sa harap ng presinto at isi-serve na sa kanya yung warrant of arrest. Hindi natin alam kung ano mga legal remedies ang gagawin dyan, pero kung magpiyansa man siya, o hindi paglabas niya, o yan, may nag-aabang na agad sa'yo, ICC warrant of arrest na, Interpol na. At yung chartered plane, andyan na sa Villabor Air Base, naghihintay na, may puno na yung gasolina at dadaling ka na sa The Hague. Alam na alam ni Bato yan, kaya hindi niya gagawin yan. Yung susuko siya kapag may warrant of arrest ang local court, I don't think so. Sana gawin niya, no? Pero mukhang ang hirap nito paniwalaan ka, Coffee. Hindi susuko si Bato. De La Rosa previously said in an interview with Dateline Philippines that he would seek protection from the Senate should the ICC issue an arrest warrant. Alam niya rin na may limitasyon yung kanyang pagtatago dyan sa Senado at hindi niya gagawin yan. Hindi niya i-risk yung buhay niya dyan sa Senado. Ano yan? Si Chis Escudero makapangyarihan? Mas makapangyarihan pa sa presidente? At hindi niya ibibigay si Bato? Mukhang hindi uubra yan kay General Torre. Kahit si Chis Escudero pa yan, ang vice-presidente nga, hindi pinakinggan eh. And anong legal basis niya dyan para itago niya si Bato? Dahil may protection, may immunity? Anong provision yan? Sakop pa ba yan ang international law? And natin alam, ka-Coffee, no? Pero alam ni Bato yan, kaya hindi yan magtatago dyan sa Senado. Alam niya na mabubunilyaso siya dyan at mapipiligro siya once na nasa Senado siya. Kaya dyan sa mga bundok-bundok yan, mas mabilis siya makakapagtago dyan. Hanggang saan kaya protektahan ako ng Senado, dun lang ako. Pag sabihan nila na hindi na kaya, you have to surrender yourself, I will turn in myself peacefully. Sabi niya sa kanyang interview noong March 13. Again, March 13 yan. Anong petsa na ngayon? March 25. Hindi ako naniniwala kay Bato dyan. Bukod dito, sinabi rin ni Bato na binawian na siya ng security detail. Yung mga naka-assign sa kanya ka-Coffee na security, pinull out muna yan. The former PNP chief also told reporters that his security detail had been recalled when he recently arrived in Davao. Anytime, pwede man yan sila i-recall. Yung security ko na pinull out, security ko dito sa Davao. Pagdating ko dito, wala na sila dahil pinareport sila sa kanilang unit. Marami namang pera si Bato. Isang katerba din ang pera. Billionaire din yan si Bato. Mag-hire ka ng mga dati mong tao mga pulis kahit bayaran mo ng 100,000 naman yan Napakabilis lang yan dahil napakaraming pera. Kaysa naman pasasahuri pa ng gobyerno, di ba? Nag-iingat ang mga commander nila. Yung unit commander ba, nag-iingat na hindi masilip na may tao sila sa akin. Mainit man ang gobyerno sa akin, di ba? Parang baliktad Kayo yung mainit sa mga inosente nun Tapos ngayon, mainit ang gobyerno sa inyo. Parang baliktad yan Parang hirap paniwalaan yan De La Rosa noted that he had 2 police escorts in Davao and additional security personnel in Manila. He has yet to confirm if his Manila-based security has also been recalled. Baka nga pinaalis siya rin yun Di ba? Siyempre, magtataka na siya, magdududa na siya Pagdududahan niya yung mga tao, wait, hindi ko mga tao yan Galing sa leadership ng PNP yan baka traitor rin ako niyan, di ba? Baka ikanta ako niyan, baka siya din na nagpahinto sa services nitong mga security details. Posible yan hindi imposible yan Siyempre, duda-duda yan, lalo na kapag ikaw kaliwat kanan ang tingin mo kung sino ba nagbabantay dyan o kung sinong totoo, sino hindi Siyempre, dapat pili mo yung tao na magsisecure sa'yo kung bigay ng PNP yan, baka pagdudahan niya. Dati na alam, no? Pero malamang sa malamang yan, baka factor din siya na nagpatigil sa services nitong mga to. Many retired police and soldiers applied to serve as a security detail, sabi ni Bato de la Rosa. Talaga ba? Hindi gagawin ni Bato yan. Kung hindi nakilala, hindi siya kukuha ng security na hindi nakilala. Marami mag-express ng intent, pero syempre kung ikaw maninigurista ka, diba? Bakit kita kukunin? Paano ko nakatitiyak na hindi mo ko ilalaglag, diba? Marami man mag-volunteer, pero definitely if-filter niya yan, hindi niya kukunin basta-basta yan. They have no firearms, but they are equipped with kamote, balanghoy, saging, manok bisaya, and are ready to survive with me. Very heartwarming, sabi ni Bato. Naniniwala kayo dyan? Naniniwala kayo sa sinasabi ni Bato? They have no firearms. Talaga ba? Imposible. They are equipped with balanghoy, saging, manok, kamote. Ibig sabihin, mga magsasaka ito na magpoprotekta sa kanya. So, nasa farm. Kaninong farm yan? Pogo farm? Baka Fogo farm yan. Ang pinagtataguan ni Bato. Basta somewhere else ka-Coffee, sa mga probinsya lang yan. Malamang sa malamang hindi lalabas ng Davao yan
Diyan lang yan sa Davao. Kung hindi sa Davao, Davao region. Within Mindanao, ikot-ikot lang siya dyan. Daming kabundukan dyan eh. Yan sa Bukidnon, yan pwede siya magtago dyan. Basta within that area lang yan. Diyan lang yan. Hindi yan lalabas. O siya, kakopi. Ano sa tingin ninyo? I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa ng iba natin mga kakofi. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang kakofi. Baka di pa kayo nakalike and follow sa ating Facebook page. Like and follow yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo every time na may mga bago tayong video. I'll see you in my next video. Bye-bye, kakofi.